Clarity and official updates on this issue, we are joined by the Secretary of the Interior and Local Government, Secretary Juanito Victor Sirimulya, together with PNP Chief Jose Melencio Nortates Jr. and spokesperson PNP PIO Alan Reyco. With that, to formally commence our briefing, may we now call on the SILG for his opening statement. Magandang hapon po sa inyo lahat. Gusto lang ko po linawin na bago tayo mag-umpisa na hindi po ako tatanggap ng mga tanong pagkatapos ito dahil may isa po akong meeting dito. Pagkatapos ng malinaw na pag-iisip at pakikinig sa ilang mga eksperto tungkol sa bagay na to, ay meron kaming mga bagay na gustong linawin. Andito kami ngayon para linawin ang naging rekomendasyon ng PNP CIDG tungkol sa kaso ng dalawang student athlete ng Ateneo Men's Basketball Team na nasawi sa Dipacolaw, Aurora noong Hunyo 8, 2026. Matatandaang nirekomenda ng CIDG ang pag-imbestiga para sa posibleng hazing labang sa miyembro ng coaching staff ng Ateneo Men's Basketball Team, kabila ng mga student manager at ball boys. Ito ay base sa pagiging isang special law ng Anti-Hazing Act, kung saan lahat ng present sa hazing ay tuturing na sangkot sa krimen. Under this law, the mere presence of any person during the hazing is prima facie evidence of participation as a principal. Bagamat ito ang aming naging rekomendasyon, maari na ring maalis sa listahan ng kakasuhan ang ilang mga kasama sa aktibidad, lalo kung mapakita na hindi nila alam ang masamang layon nito. Maari ring gawing testigo, imbis na akusado ng Department of Justice ang mga student manager at ball boy. Ang pinakamahalaga sa amin ay mapanagot ang siyang mga nagplano at sinadyang pahirapan ang mga student athletes. Kaya aming rekomendasyon na kasuhan at litisin ang coaches ng Ateneo Men's Basketball Team, lalo na ang head coach nito na si Tab Baldwin. Mahalaga rin na mas masusi ang pag-imbestigahan ng DOJ ang maisalang-alang ang posibleng responsibilidad ng pamunuan ng Ateneo de Manila University sa ilalim ng anti-hazing law. Sa ilalim ng batas, may tungkulin silang tumayo in loco parentis bilang magulang o sa ngalan ng mga magulang ng mga estudyante. Upang siguruhin ang kanilang kaligtasan, dapat matuklasan sa investigasyon kung sila ay nagkulang sa posibleng pagpigil na aktibidad na nauwi sa kamatayan ng dalawang estudyante at sa trauma na iba pang kasali sa nasabing training. Ang mga batang ito ay miyembro ng Ateneo at pangalan nito ang kanilang daladala. Pangalan na tungkulin ng universidad na pangalagaan. Kaugnay dito, aming nililinaw na walang ibang student athlete ang nakitaan dahilan upang maging respondent sa kasong aming nirerekomenda. Sila ay pawang mga biktima rin na marahas na training na naganap. Sa huli, hindi lamang ito usapan ng pananagutang legal. Ang trahedyang naganap ay nag-iwan at matagal na mag-iiwan ng pinsala sa lahat ng estudyanteng naroon sa insidente. At ito ay dapat bigyan pansin lalo na ng pamunuan ng Ateneo. Higit pa rito, ito ay nagbubukas rin ng mas malaking usapan tungkol kung paano natin mapapanatiling payapa at ligtas ang ating mga eskwelahan mula sa lahat ng uri ng hazing at ibang pang-aabuso sa ilalim ng batas. Maraming salamat po.